Hi guys! What's up? And welcome to my safe space. And for today's video, ang pag-uusapan naman natin ngayon is kung ano ba yung mga kailangan ninyong malaman, ano ba yung mga entry requirements, and other tips and advice if you're going to visit Tokyo, Japan. Okay, so first things first, ano ba yung mga kailangan, 'di ba? Pinakauna is yung visa. So, as a Philippine passport holder, ang nire-require sa atin ng bansang Japan para makapunta sa bansa nila is yung visa. So, gagawa na lang ako guys ng separate vlog for visa application. But for this specific video, ang pag-uusapan natin is kapag meron ka nang nakuhang visa. Kumbaga, ready to go ka na, magpupunta ka na doon, mag-travel ka na, nalilito ka na lang kung ano yung mga kailangan mo malaman, ano yung mga gagawin mo, okay? So, assuming na nakakuha ka na ng visa, syempre nakakuha ka na rin ng plane tickets, 'di ba? Ang pinakaunang kailangan ninyo guys para sa immigration dito sa Pilipinas is yung e-travel. So, again guys, yung e-travel is 72 hours before your flight, pwede mo na siyang sagutan. And take note that this e-travel is free, okay? So, wala kayong babayaran. Yung mga website na naniningil, hindi totoo yon. So, ililink ko na lang sa baba kung ano yung website na pupuntahan ninyo para sumagot ng e-travel. Okay, so nakasagot ka na ng e-travel. Ano pa ba yung kailangan? Yung next is yung Visit Japan web na QR code. So, kagaya ng Pilipinas, meron din silang arrival card, kagaya ng Singapore yan. Meron din silang online na sinasagutan para siyang online form. Tapos, i-input mo doon yung details mo, ilalagay mo doon yung visa number mo, tapos kung saan ka titira, and yung other contact details. So, itong Visit Japan web, guys, gusto ko rin i-note na libre din ito at walang bayad. So, mag-ingat kayo sa mga website na naniningil kasi most likely, scam yun. Okay? So, ililink ko rin sa baba kung ano yung website ng Visit Japan. So, itong Visit Japan, guys, very useful to kasi bukod doon sa arrival card mo, dito na rin yung customs declaration. So, mag-generate sila ng QR code. And lastly, kapag nakakuha ka na ng arrival sticker doon sa mismong immigration sa Japan, upon landing, meron din silang generate na QR code for tax-free shopping, 'di ba? So, very convenient. So, yun yung two things na pinaka kailangan ninyo. So, pag-usapan natin, ano pa ba yung mga ibang hinihingi ng immigration dito sa Pilipinas? So, bukod doon, yung usual na round-trip tickets, pauwi ng Pilipinas or paalis doon sa Japan. And then, yung confirmed na hotel booking. So, usual, yun naman. Tapos, baka hingin din sa inyo yung travel insurance. Hindi naman siya nire-require talaga. Pero ako personally, mas gusto ko lagi na may travel insurance, lalo na kung magta-travel abroad. Kasi kung meron mga unexpected circumstances, 'di ba, mahirap sumalo ng gastos. At least kung meron ka travel insurance, ulit-ulit kong sinasabi, hindi lang ikaw ang mahahassle. Kumbaga meron kang backup. Merong tutulong sa'yo, alam mo kung anong gagawin mo, parang ganon. So, bukod doon sa round-trip bookings ng airplane or airfare, nabubulol ako, no? Hotel, tapos travel insurance, baka hingan din kayo ng mga immigration officer dito sa Pilipinas ng proof of income. So, another example ng parang proof of income is company ID, certificate of employment, payslip, bank statement, and others. So, usually naman kapag nakapag-travel na kayo guys sa ibang bansa, 'di ba dito sa atin maraming mga visa free. Kung nakapunta na kayo doon, less strict or parang kumbaga less na yung mga hinihingi na requirements ng immigration dito sa Pilipinas. Okay, so ang ikikwento ko naman ngayon is kung ano ba yung immigration experience ko nung pumunta ako ng Tokyo. So as you all know guys, isa akong solo female traveler na nasa 30s, ganyan. Ayoko sabihin yung age ko, pero sige, sasabihin ko na para sa mga kagaya ng profile ko na kinakabahan. So,
usually, ang sinasabi ng mga tao, di ba, uy, solo, ano yan, solo traveler, strict yan. Huwag kayong matakot guys, kasi hinihingi lang naman nila yung mga requirements na yon para ma-ensure yung safety ninyo. Kasi usong-uso sa ating mga Pilipino, yung mga na-human trafficking and yung parang nare-recruit ng illegal. So, medyo delikado kasi yung mga yon, so nag-iingat lang din yung mga immigration officer. So, huwag kayong kakabahan, basta kompleto lang yung requirements na hiningi sa inyo, honest ka, and confident ka, syempre, sa mga sagot mo, walang problema. So, actually, nung nag-travel ako, medyo recent lang guys, ang tinanong lang sa akin ng immigration is kung kailan ako babalik and kung government employee ba ako. Kasi alam ko pag government employee, humihingi rin sila ng authority to travel at saka leave form. So, yun yung mga kailangan nyong i-note guys kung government employee kayo tapos balak ninyong umalis ng bansa. So, kapag nakalusot na kayo ng immigration, 'di ba, mag-flight na kayo, ganyan. Pagdating nyo dun sa Japan, wala naman na masyadong tinatanong. Actually, ako wala naman talagang tinanong eh. In-scan lang yung passport and then fingerprint. Pero ang napansin ko dun sa immigration officer, dun sa Japan, parang talagang tinitignan niya yung details. Hindi ko alam kung napipeke ba ang Japan visa dahil parang chini-check niya kung legit ba yung Japan visa ko. So, hindi ko alam kung may ganun ba guys. I-share niyo na lang sa akin kung may nabalitaan kayong ganun. Pero, yun yung napansin ko sa kanya. Kaya para medyo matagal siya. Actually, hindi lang naman ako. Bawat isa sa amin, ganun yung ginagawa niya. Okay, so nakalagpas ka na, di ba? Nakalagpas ka na sa immigration sa Pilipinas. Nakalagpas ka na rin sa immigration sa Japan. Paano ka pupunta sa city? So, for this vlog guys, ang pag-uusapan natin specifically is Tokyo. So, dalawa yung airport na pwede nyong landingan. Isang Haneda Airport and isang Narita Airport. So, para sa akin, kung meron kayong option at kung meron kayong budget na sa Haneda kayo bababa, mas okay kasi mas malapit siya sa city proper. Pero ako kasi guys, sa Narita ako. Ang difference kasi nila is yung Narita, mas malayo siya. So, ang tagal ng biyahe niya is around 1 hour to 1.5 hour. Depende sa inyo kung magti-train kayo or kung mag-bus. So, from the airport, ayan, pag-uusapan na natin yung mga transportation system. From the airport, ang common is yung limousine bus, and yung mga train. So, hanapin ninyo kung saan yung accommodation ninyo. Tapos, una nyong i-check, para sa akin ha, personally, una nyong i-check is kung yung airport na limousine bus is dadaan sa vicinity ng hotel ninyo. Kasi, mas convenient siya. Kasi kung titignan niyo guys, yung mga transportation, yung transportation, yung mga train station, maraming hagdan. So kung marami kayong bitbit na mga luggage, or kung may mga toddlers kayo nakasama, baka mahirapan kayo na i-manage, lalo na kung tumaon ng rush hour yung dating ninyo ng Japan. So yun yung gusto ko lang i-take note niyo at i-consider kung mamimili kayo kung bus ba or train. So, may option din naman na mag-taxi or mag-private car, pero ako hindi ko na sinubok kasi alam ko na mahal. Ginto ang presyo ng mga taxi doon. So, ako mas advisable, kung nagtitipid kayo, kagaya ko, mas advisable mag-train ka na lang or limousine bus, yung airport bus. So, ito palang airport bus, guys, kung hindi kayo nakapag-pre-book online, nasa Terminal 2 siya. Okay? So, halimbawa, kung AirAsia kayo, kagaya ko, ang terminal na bababaan ninyo is Terminal 3. Tapos, from Terminal 3, merong free shuttle na bus. From Terminal 3, babiyahe ng Terminal 2. Si Terminal 2, meron sila dong booth ng airport limousine bus. So, pwede ninyo siyang i-check out. Pwede kayong mag-book doon on the spot kahit na hindi kayo nakapag-pre-book online. Pero syempre, dahil mas gusto natin handa tayo,
mas okay na isettle nyo na lang siya before kayo dumating ng Tokyo. So, pupunta na tayo sa transportation system, di ba? Itong transportation system nila, pag tinignan mo siya, overview, parang nakaka-overwhelm. Kasi pag tinignan mo yung mapa, di ba, napakaraming connecting lines, ganyan. Tapos nakakalito, parang ano ba yung Shinkansen? Ano ba yung JR line? Ano ba yung Suica card? Ano ba yung Pasmo card? Okay, so i-discuss natin yan. Unang-una guys, ang Tokyo kasi, since maraming ang train, meron silang tinatawag na IC card. Itong IC card na to is para siyang universal. So, pag sabi kong universal, pwede mo siyang gamitin sa lahat ng subway, sa lahat ng train. So, yan yung Suica and Pasmo. So, kung sa Osaka ka naman, alam ko Icoca yung gamit nila. Pero, nag-work kahit saan yan. So, kung halimbawa, Icoca, gagamitin mo sa Tokyo, gagana siya. Yung Suica, gagamitin mo sa Osaka, gagana siya. So, ganun siya. Kaso nga lang, ang naging problem dito guys is recently, nagkaroon daw ng shortage. Yung tinatawag nila na IC card. So, hindi sila nagbebenta ng parang original IC card na Pasmo or ng Suica. Pero huwag kayong mag-alala guys kasi merong tinatawag na Welcome Suica at saka Pasmo Passport. So, kung sa Haneda Airport ka bababa, pwede ka rin kumuha doon ng Welcome Suica. Tapos kung sa Narita Airport ka naman bababa, pwede kang kumuha ng Pasmo Passport. Pero kahit saang major stations, like for example, Shinjuku, Shibuya, Tokyo Station, Ueno Station, yan, yung mga major station guys, pwede kayong bumili ng mga card na ganon. Ang difference lang nito guys, dun sa regular na IC card is meron siyang expiration date. So, itong expiration date niya, valid lang siya for 28 days. Tapos, non-refundable yung matitirang pera. So, ang advice ko sa inyo guys is, kapag bibili kayo nung Pasmo Passport or ng Welcome Suica, maglagay lang kayo or magload lang kayo pa konti-konti para hindi siya masayang kasi non-refundable eh. Meron akong natira na mga parang value dun sa Pasmo Passport ko. Yung mga ganon, mga IC card, pwede mo rin siyang gamitin sa convenience stores or fast food siguro ganon. Depende kung nagki-cater sila ng ganon. Pwede nyo siyang gamitin. So, meron pa, bukod dun sa Pasmo Passport, pati sa Welcome Suica. Meron din silang tinatawag na Tokyo Metro Pass Subway. So, meron siyang 24 hours, 48 hours, tsaka 72 hours. Ito naman is unlimited rides, pero Tokyo Subway lang, at tsaka Toy. So, pag sabi, hindi ko alam kung tama yung bigkas ko, Toy. Basta itatype ko na lang dyan. Yan. Toy. Yung mga company na yon, yan, yung mga company na yon, pwede mong sakyan ng unlimited. So, halimbawa, nawala ka, 'di ba? Mali yung station, pwede kang mag-in and out, hindi ka manghinayang kasi meron kang unlimited pass. So, para sa akin, kung yung hotel ninyo is malapit sa subway, mas advisable na yun na lang yung kunin ninyo. Kasi meron din yung tinatawag na JR Pass. Itong JR Pass naman is sa may Yamanote line naman. So, magkaibang company sila, guys. Magkaibang company. So, itong si JR Pass, alam ko, siya rin yung ginagamit sa Shinkansen. Ano ba yon? Yung Shinkansen, guys, is yung bullet train. So, ang nangyayari doon is inter-prefecture. So, for example, nasa Tokyo ka, gusto mong pumunta ng Osaka ng mabilis, Shinkansen, JR Pass yung kailangan ninyo. Hindi gagana yung Tokyo Metro Subway. Okay? So, ganun siya. Okay. Navigation. Navigation naman tayo, guys. Kasi nga, di ba nakakalito? Nakakalito doon. Lalo na Japanese characters. Pero may translation naman. So, yung unang app na isasuggest ko sa inyo is yung Google Maps. Alam niyo na yan eh, Google Maps. Lagi naman natin kailangan yan. So, itong Google Maps, guys, accurate naman siya. Pero ako kasi personally, nalilito ako. Lalo na sa mga train, ganon. So, meron akong dinownload na ibang application, which is ito. Japan Transit Planner.
So, itong Japan Transit Planner, guys, yan. Ganyan yung itsura niya. Ang nagustuhan ko kasi sa kanya is maganda yung ano niya, yung parang paano ko ba sabihin? Maganda yung interface, parang ganon. Madaling maintindihan. Tapos, nakikita ko kasi kaagad doon kung anong company. So, for example, Toy, o kaya JR Line. Malalaman ko agad kung ano yung ticket na gagamitin ko, 'di ba? Kasi nga ako gusto kong i-maximize yung Tokyo Metro Pass ko. So, as much as possible, yung pinili kong mode of transportation is yung sinasuggest ni Japan Transit Planner na puro subway lang. So, para sa akin, mas nagamit ko yung Japan Transit Planner na application compared sa Google Maps. Yung Google Maps, ginagamit ko lang siya kapag maglalakad. Pero kung madali naman sa inyo yung Google Maps at naiintindihan nyo naman siya, pwedeng yun na lang yung gamitin ninyo. Okay, next na important application is Google Lens. So, karamihan ng mga, syempre Japan yun, di ba? Japanese characters or kanji. Hindi naman ako marunong. So, minsan kapag mag-order ka sa restaurant, di ba, hindi mo maintindihan. Tapos walang picture, walang English menu. So, useful ang Google Lens kasi pipicturean nyo lang siya and then, ilalabas nyo na yung translation. Basta meron kayong data. Tokyo Metro app. Kaso nga lang medyo mabagal siya. Ito kasing Tokyo Metro app, yung app na to, ang fini-feature niya lang ng mga lines is yung subway. So, para hindi ako malito, kasi may mga times kasi sasakay ka ng JR Yamanote line, tapos sasakay ka rin ng subway. So, minsan nalilito ako sa ganun. So, nung nagpaplano pa lang ako ng itinerary ko, since gusto kong i-maximize nga yung Tokyo Subway Unlimited Pass, yun yung ginagamit kong app para i-check ko na lang doon kung ano lang yung subway lang talaga. Purely subway. Okay. Yung next na pag-uusapan natin is yung currency. So, ang currency ng Japan, guys, is yen. Tapos, dito sa Pilipinas, di ba may tinatawag sila isang lapad. Ganyan. So, ang isang lapad, guys, ang value nun is 10,000 yen. So, pag kinonvert mo, as of this vlog, ang conversion is nasa 0.38 to 0.37. So, paano ba yon? So, ibig sabihin, yung 10,000 yen mo, or yung isang labad mo, ang value nun is 3,700 plus or 3,800 plus. Pero para hindi kayo malito mag-convert, meron naman tayong application. Ito yung nare-recommend ko na application para hindi kayo malito sa conversion. Tapos, ang kagandahan naman itong application na to, guys, is offline siya, very easy to use. Tapos, kung online ka naman, nag-update yung prices niya. Since nasa currency na tayo, pag-uusapan natin yung mga ways kung paano kayo mag-a-acquire ng currency. So, isa sa mga currency is magpapapalit ka. Magpapapalit ka sa money changer. Pwede rin yon. So, usually, pwede sa mga money changer na shops or sa mga bangko. Pero, ang balita ko sa mga bangko is, kailangan mo siyang itawag in advance kasi wala silang on hand na yen. So, like for me, nag-enquire ako sa BDO and sinabi sa akin na kailangan kong i-request yon, and then after 1 week or 2 weeks or kung kailan may available, sa kanila ako tatawagan para magkaroon ng transaction for currency exchange. ATM withdrawal. So, napaka-convenient, guys, ng ATM withdrawal. Basta maghanap lang kayo ng 7 Bank. So, meron siya sa mga convenience stores, meron din siya sa mga major stations. So, pwede kayo doon kumuha ng pera. So, pag-uusapan natin, ano bang advisable? Para sa akin, guys, sa mga nababasa ko, ang pinaka-importante or pinaka-sulit na ATM withdrawal is through GCash. So, di ba yung GCash app natin is meron option na kukuha ka ng physical na card. So, sabi nila, yun yung pinakasulit na conversion. And then, yung next is yung GoTime. And then, yung last is yung Maya. Kasi, sabi nila, yung conversion at saka yung rate ng mga withdrawal fees, pinakamura si GCash, si GoTime, and then si Maya.
Pero kung halimbawa debit card from your personal bank yung gusto ninyong gamitin, wala namang problema. Okay, next is yung Wi-Fi or connectivity. Connectivity. Tama ba? Connectivity. Yung Sakura Mobile, maraming nagre-recommend sa kanya kasi mabilis daw, ganyan. Tapos, meron din naman yung pocket Wi-Fi. May mga rental niyan sa airport. Kung hindi kayo nakapag-pre-book online, okay lang. Pero alam ko, mas mahal kapag on the spot kayo mag-book or magbibili ng SIM card and Wi-Fi rental. Pero ako personally, ang ginamit ko is yung SIM card. Japan SIM card. Kasi ayoko nang magbalik. Ayoko nang ma-hassle magbalik-balik ng mga gamit na hiniram kung Wi-Fi, mobile Wi-Fi yung gagamitin ko. Pocket Wi-Fi, ganyan. Ko lang pala guys, meron din silang tinatawag na eSIM. So, etong sa eSIM, marami nagre-recommend, makukuha daw siya sa Airalu na website ata or application. Pero kasi, alam ko ang mga eSIM, hindi siya gumagana sa mga lock phone. So, for example, naka-line ka, tapos naka-lock yung phone mo, baka hindi gumana yung eSIM. So, most likely, ang kukunin mo pagka ganun is yung pocket Wi-Fi. And another thing pala na very important is yung weather. Okay, so, syempre, alam naman natin na 4 yung season ng Japan. Merong spring, summer, winter, and fall. So, yung pinuntahan ko, guys, is yung transition ng winter to spring. So, napaka-useful ng weather application. So, kung meron kayong Apple or iOS user kayo, meron dong application ng weather forecast. Accurate yun. Ilagay nyo na lang doon kung ano yung prefecture na pupuntahan ninyo or kung saan kayo stay. Pero ako kasi, yung phone ko Android. So, tinitignan ko sa AccuWeather, yan, sa AccuWeather kung ano yung weather for that day. Pero, gusto ko lang i-take note guys, syempre diba nasa Pilipinas tayo, tropical country, hindi malamig, hindi nag-i-snow, ganyan. Magdala kayo ng moisturizer para sa face and hand cream. Kasi ako, nung unang lapag ko sa Japan, hindi ko in-expect na sobrang lamig. Kasi wala akong basihan eh. Alam ko malamig siya, pero hindi ko in-expect na ganun pala talaga kalamig, na nangangatog ako. Tapos pagdating ko ng hotel, kinagabihan, nagbakbak pa agad yung kamay ko. Tapos after few days, yung dito ko nag-dry. So, may mga nababasa ko guys, minsan nagsusugat pa sila. So, mas advisable na magdala rin kayo ng hand cream and moisturizer. Pero syempre, pwede rin naman kayo dun mag-shopping kung gusto ninyo. And, lastly, kung Sakura season, guys, yung pupuntahan ninyo, merong mga application or nagbibigay talaga yung Japan ng forecast kung kailan yung full bloom. So, mas maganda kung yun yung pakay ninyo sa spring, i-check ninyo kung anong area, kung ilang percentage na yung nagbo-bloom ng mga sakura trees. So, ito yung website, yan, ito yung website na pupuntahan ninyo kung gusto nyong i-check yun. And lastly, is, kung halimbawa from Tokyo ka, diba, merong mga nearby areas na pwede ninyong puntahan. Kagaya ng Mount Fuji. So, itong Mount Fuji, guys, hindi siya everyday nagpapakita. So, namimili siya. Hindi, joke lang. Hindi siya everyday nagpapakita. So, may mga araw na super cloudy. Tapos, kung pupunta kayo doon, magtutour para gusto ninyong makita si Mount Fuji, i-check nyo rin tong website na to. Kasi, yan din yung ginagamit nila para sabihin kung visible ba si Mount Fuji or hindi. Okay, so yung next naman na pag-uusapan natin is yung basic manners. Kasi guys, kung makikita ninyo ang Japan, yung mga tao doon is super disciplined. So, mahirap isama yung pagkaugaling Pinoy pagdating doon. Mahahalata na, ano ba naman to? Parang ganun, mahahalata ka na, ano ba to? Turista, ganyan. Anyway, ang gusto ko lang sabihin guys, is unang-una, kapag magko-commute kayo, bawal magsalita ng malakas. Tapos, mas gusto nila na tahimik lang kayo all throughout the biyahe. Kapag nasa loob ka ng train station, tahimik doon. So, kung halimbawa magdadaldalan kayo, parang kino-consider nila yon as rude. O kaya pag malakas yung boses mo na may kausap sa cellphone. So, pwede namang magsalita, pero wag naman yung parang kagaya dito na, lala! Yung super lakas.
So, yun yung una kong napansin. Second, yung food, kapag mag-order ka sa mga restaurant, napakadami ng serving. So, kailangan, huwag kayong takaw mata. Kung ano lang yung kaya ninyong ubusin, yun lang yung orderin muna ninyo. Kasi sa kanila, sa tradition ng Japan, parang kinoconsider din nila na rude kapag hindi mo inuubos yung food na sinaserve sa'yo. Kasi parang ang pagpapalaki sa kanila or yung culture nila is be grateful doon sa kinakain mo. So, wag ka magsasayang ng food. Parang ganun yung kanila. And speaking of food, guys, eto pa pala. Bawal uminom at saka kumain habang naglalakad. So, dito kasi sa atin, guys, di ba, pag namamasyal ka, tapos gusto mong maglibot-libot, may kinakain kang ice cream, or may iniinom kang milk tea, di ba? Doon sa kanila, guys, ayaw nila ng ganon. Prohibited. So, usually, yung mga street food or yung mga bilihan ng pagkain, meron silang part doon sa tabi na doon kayo kakain. So, mag-stop muna kayo doon, tapos uubusin nyo yung food nyo bago kayo ulit tumuloy sa pamamasyal. So, gusto ko lang din i-take note yon para, kumbaga, hindi niya siya magawa. Yung tipong pagtitingin ng mga Japanese kasi kumakain ka habang naglalakad. Ang tingin nila doon, guys, is rude. And then, gusto ko rin i-take note ninyo na napaka-limited ng basurahan. Okay? Napaka-limited ng basurahan. So, kung mahilig kayong mag-tissue, ganyan, tapos marami kayong trash, usually, pag umaalis kayo, magbaon na lang kayo ng plastic kasi mahirap maghanap ng basurahan. Okay, ano ba? Next is, kapag pupunta kayo ng restaurants or, kunwari, nagpa-service kayo, like, siguro haircut or massage, meron silang tinatawag na no tipping culture. So, ang ganda, 'di ba? Hindi ka na problema sa ititip mo. And then, lastly is rush hour. Meron din sa kanilang rush hour, guys. Meron silang parang flow. So, for example, padiretso ka, ditong side ka lang, papunta ka doon, ditong side ka lang. Tapos, ang bilis nila maglakad, ganun. So, gusto ko lang i-take note nyo yun, na kung halimbawa, babiyahe kayo ng may mga luggage, tapos rush hour, mas maganda i-set nyo yung biyahe ninyo na hindi rush hour para hindi kayo mahirapan kung may mga dala kayong luggage. And gusto ko rin i-take note, meron din silang mga luggage forwarding services. So, itong luggage forwarding services is pwedeng from airport, ipapadala na lang sa hotel ninyo. Siguro for around mga 2,000 plus pesos. Depende yun sa weight and kung gaano kalaki yung luggage ninyo, kung ilang pieces. So, i-research nyo na lang, guys, kung ano yung mga company ng luggage forwarding. Pero gusto ko lang sabihin na may ganong option. Bukod doon, meron din silang mga coin locker. So, kung halimbawa, gusto ninyong mamasyal, tapos meron kayong mga bit-bit na madami, maraming lockers doon na pwede ninyong pag-iwanan ng gamit. And lastly, guys, useful phrases na mga pwede ninyong gamitin. Short phrases lang siya. So, para sa akin, ang pinakagamit na gamit ko is arigatou gozaimasu. Yan. It means thank you. So, madali lang naman siyang tandaan kasi lagi naman nating naririnig. Yung second na pinakagamit na gamit ko is sumimasen. So, sumimasen. Ganun siya. Ang ibig sabihin naman nun is excuse me. So, kung for example, kumakain kayo sa labas, tapos tatawagin mo yung waiter, sasabihin mo lang, sumimasen. Ganon. Para pansinin ka niya. Di ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero gumana naman sa akin yung ganon. Okay, and then yung third is onegaishimasu. So, ang onegaishimasu is please naman ang ibig sabihin niya. So, usually, kung meron silang menu, tapos, mag-order ako, may picture yung menu. Sumimasen! Di, syempre, lalapit siya, ganyan. Tapos, onegaishimasu. One. Ganon. Ganon lang yung ginagawa ko. Pero, kayo, bahala kayo. Pero, gusto ko lang i-share yung mga useful phrases na pwede ninyong gamitin. So, ayun lang, guys. Thank you for watching. And sana nakatulong ulit yung mga travel guide ko. So, kung gusto ninyong malaman yung mga nangyari sa akin, ipopost ko rin, ipo-vlog ko rin. So, like and subscribe, guys. Thank you for watching.